Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. Hi! Hello guys! Kamusta naman kayo? Super long time na hindi ako nakapag-film ng gantong sit-down one-on-one talk sa harapan ng camera kasi puro ako travel vlogs lately. And nag-stop ako after nung kalagitnaan ng Canada vlog ko. Sorry, hindi na ako nakapag-upload kasi sobra akong na-burn out lately this past few months. And hindi ko alam kung anong gagawin ko sa channel ko and paano ko ulit mabubuhay. But I got inspired sa mga napapanood ko sa YouTube channel na mga sit-down, one-on-one, podcast, self-help videos na mga napapanood ko. And I think ito na yung gusto kong gawing transition sa YouTube channel ko. Itong parang sit-down, one-on-one talk. And I just wanna give you a life update dito sa video na to. Kasi ang tagal kong hindi kayo nakausap and na-miss ko gumawa ng mga YouTube videos. And na-miss ko talagang mag-vlog. So, eto na. I'm gonna do a Q&A about everything na mga natutunan ko this past few years and months. Para naman magkaroon tayo ng heart-to-heart talk. Wow! Para tong public therapy! I love it. Okay, let's start. Question number 1. What's something new you've learned about yourself lately? Meron ako mga na-unleash na mga behavior, bad and good. For example, I tend to get lazy kapag ako lang mag-isa dito sa condo ko. Parang dahil walang tumitingin sa akin, nagiging lazy ako. Yung mga habits ko, hindi ako kumakain ng maayos or tinatamad ako maghugas ng mga plato. Yun yung nakita ko na parang okay, I get lazy kapag hindi ako nag-workout actually. And nakita ko rin na hindi pala ako ganun ka-patient when it comes to dealing with people na mabagal or hindi ko ka-wavelength, nahihirapan akong i-match yung energy na yon when it comes to those type of people. How have you been mentally and emotionally these days? Sobrang overthinker ko na tao and hindi ako makatulog ng maayos lately dahil sa gabi ako nag-overthink. Kayo rin ba? Pag sa gabi nag-overthink kayo, kung ano-ano iniisip nyo, tapos hindi siya nag-turn off. And then after nun, pag mga madaling araw na, saka lang ako aantukin kapag kinalma ko yung sarili ko na, okay lang yan, huwag ka masyadong mag-isip when it comes sa mga ganyan kasi dadating yan. God will provide. So, emotionally and mentally, pagod ako, kakaisip ng mga bagay-bagay. What's been bringing you joy recently? Me going to coffee shops. Nagtatry akong magtumambay, mag-work sa mga coffee shops. And I love traveling nowadays. Doon ko nakikilala yung sarili ko and immersing myself sa different kinds of cultures, sa iba-ibang bansa. I think yun yung nagbibigay sa akin ng happiness. And kapag nagtatravel talaga ako, usually nagtatravel ako ngayon sa north to south and nag-enjoy talaga ako magbiyahe. Parang nare-relax yung mind ko. Ganun. It's either ako magdadrive or kasama ako. Have your goals or priorities changed this year? Alam kong may ma-unleash pa akong potential sa ginagawa ko dito sa industry na pinasukan ko. And priority ko ngayon is to focus on myself more kung ano pa yung goal na gusto kong gawin. Kasi I'm gonna be 30 this year. I'm still figuring it out kung ano ba talaga yung goal ko. I think yung goal ko din is i-prioritize pa yung ano ba yung gusto ko pang matutunan sa buhay. I'm not saying na right now, pero parang gusto kong mag-aral ng culinary. Yun talaga yung gusto ko. Kasi mahilig ako magluto, pero hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Dahil lagi akong nasa TikTok University and YouTube University. Kung this year or next year, bahala na. Ngayon, priority ko na lang is peace of mind, my happiness, of course, and iwasan yung mga toxic na tao. Period. Ayan, speaking of peace, is there anything you've let go for your peace? Nilet go ko yung problema ko sa pera, paano ko mababalance yung mga ginagastos ko at iniipon ko. Nilet go ko rin yung mga problemang dumadating sa akin at nalalaman kong problema. Hindi ko na siya pinoproblema kasi hinahayaan ko na lang dahil iniisip ko, hindi ko problema yung problema ng ibang tao at hindi ko trabaho na ayusin yung problema ng ibang tao para mapabuti sila. Yeah, that's the perfect way to explain it. Yeah. Wow, I love these talks. What habits or routines have helped you to stay grounded? First of all,
nagkaroon ako ng habit na always be humble kung ano man yung achievements na na-achieve mo every year. Kasi I think nag-start yun sa mom ko. She always makes sure na ganito na yung nangyari sa'yo. Parang pinaparamdam niya na, huwag ka masyadong mayabang, or lumalaki na yung ulo mo. Dito ka muna sa baba. Dito ka lang. Di ka pwedeng magaganyan. Yeah, I can do that in front of my mom and my sister. Pero sa ibang tao, parang I feel so ashamed na parang ang yabang naman ito. And ayoko rin magkaroon ng impression na, ang yabang naman itong babaeng to. Parang masyadong, she's too full of herself. Naging habit na siya sa akin. And routine naman, para siyang innate na kasi sa akin since a very young age na kahit yung mom ko and yung dad ko, parang actually, yung mom ko, siya yung talagang number one na nagsasabi na kailangan humble ka, malayo mararating mo kapag yung humility mo nandyan palagi. Kasi hindi naman masama maging mabait sa ibang tao, pero wag ka lang parang wag ka mag-boast ng mga ginawa mo. Kaya every time na may nami-meet din ako ng mga bagong tao sa buhay ko, kapag sila parang nagyayabang na ng mga nangyari sa life nila or whatever, ako as a listener lang ako, kasi kapag tinanong lang nila ako, saka ako sasagot. And I think maganda siyang attitude kapag nakikipag-socialize ka sa ibang tao. One challenge you've overcome recently and how? One challenge for me na na-overcome ko talaga, I got invited sa UST para magkaroon ng talk about body dysmorphia. And sobra akong takot na takot na magsalita sa public. Okay lang kung sa TV parang sanay ako. Pero yung public speaking, sobra akong ina-anxiety when it comes to that. And hindi ko alam kung papaano ko i-execute or i-explain yung mga thoughts ko or life experiences. Pero nagawa ko siya. Pero konti lang naman yung tao doon, mga nasa 30 lang naman yung mga students. Pero the fact na nagawa ko yun at umuo ako sa talk na yon, sobrang laking achievement yun para sa akin, and more to come. And hindi ko akalain na nagkaroon ng malaking impact. Actually, na-discover nila ako dun sa YouTube video na ginawa ko, sa kanila ako in-invite. And sabi ko, grabe, ang laki ng impact na ginagawa ng mga videos ko para ma-overcome nila yung ganong klaseng problema or situation. Yes, I love it. How do you stay motivated when things get tough? Kapag meron akong problem na experience, lagi kong iniisip na dito sa problema na to may matututunan ako. And wag ko masyadong i-stress yung sarili ko kapag hindi ko kayang i-control yung situation. Hayaan ko lang. And kung maganda man yung magiging outcome niya, good. Pero kung hindi, I always think na lahat ng problema na binibigay sa'yo ni Lord, magbubunga yan, kasi kapag nahihirapan ka sa isang bagay, it means nag-grow ka as a person. So, yun yung lagi kong iniisip kapag meron akong mga problema. What are you currently working on, internally or externally? I'm currently working on myself, emotionally, mentally, kasi ako yung tao na hindi ako ma-expressive or vocal sa nararamdaman ko. So, kapag na-hurt na ako or na-frustrate na ako, nag-shutdown lang ako. Hindi kita kakausapin or hindi na ako makikipag-communicate sa'yo at all kapag alam kong may nagawa ka sa aking mali or something off. What would you tell your past self right now? Ooh, I like this. Huwag mo problemahin yung mangyayari sa'yo in the future, dahil sa dedication mo and consistency mo and the grit para ma-achieve yung mga goals mo in life, mga dreams mo, magagawa mo siya. And wag mong pagsisihan lahat ng nangyari sa'yo, dahil hindi ka magiging ikaw ngayon kung hindi mo ma-experience lahat ng mga nangyari sa'yo noon. Yes, girl. I mean, she's becoming a woman now. She's getting old. She's getting wiser. She's gonna be 30 this year. That's why ang dami ko ng life experiences. That's why I think I'm a little wiser and a little responsible. Something new you're trying professionally. I'm trying to learn about AI. Lately, AI, new editing skills, bagong trends on social media marketing. Ano pa yung kung matulong sa sarili ko para mas ma-improve ko yung channel ko on every social media platform. Kasi ang dami na eh. Dati Instagram lang, tsaka YouTube. Ngayon, meron ng TikTok, meron ng YouTube Shorts, meron ng Facebook, meron ng Reels. So, sobrang dami mong kailangan i-consider, kaya pa tayong sinasabing copyright. So, ang dami mong dapat aralin kasi every time na nag-update
yung internet or AI or whatever, editing skills mo, kailangan mo siyang i-level up ng i-level up. And I think now, pag tumatanda kasi tayo, parang ano ba yan? Mag-aaral na naman tayo ng bagong skill. But now, pinipilit ko yung sarili ko na wag matakot. Mag-aral at mag-aral ulit ng bagong skill kasi para rin sa'yo yan. And the fact na passion mo yan, hindi ka mapapagod aralin kung ano man yung gusto mong gawin. Next is number 16. How's your relationship with friends and family been? With my family, I feel like I'm getting old. I'm turning 30 this year. Parang yung sa family ko, it's sad na nakikita mo yung parents mo na tumatanda na sila, hindi na sila ganun kalakas. Makes me sad, but at the same time, I'm happy na I'm present. Nandito ako para makita ko. Yung bonding lang din kasi yung pinaka-importante sa akin kasi very family-oriented ako. Lagi kong kasama yung family ko and nag-enjoy ako kasama yung family ko kasi kung walang love sa loob ng bahay nyo, dun ka magkakaroon ng parang absent-minded. Dun ka mawawala. Mo ma-cherish yung relationships mo with your family. With friends naman, lately, I've been enjoying traveling with my friends. Kasi mas masaya na ngayon mag-travel with friends kasi may pera na kayo, pwede na kayong gumawa ng kung ano-ano, tsaka nasasabayan nila yung trip mo, compare mo pag family. Pag family, very wholesome, ganyan. Pero kapag kasama mo yung friends mo, pwede na kayong mag-inom, ganyan, hanggang magpuyat, ganyan, mag-shopping, ganyan, hanggang madaling araw. Kahit kaya nilang sabayan yung trip mo. And I've been enjoying that. And lately, I've been enjoying meeting new people. And dun ko na-prove na ang saya pa makipag-meet sa ibang tao ng gantong age ka na. Kasi minsan, dati, nung early years ko, sobra akong takot na makahanap ng bagong friends or bagong tao kasi feeling ko baka fake sila or mahirap pagkatiwalaan, ganyan. Kasi baka mamaya, hindi ka pala nila gusto and ayakong magkaroon ng ganong feeling and ayakong magkaroon ng ganong situation. Parang, it gives me ick and tsaka parang hindi ko lang gusto yung pakiramdam kapag may ganun kang klaseng situation. Paano mo i-handle yun? Nakaka-stress lang. Ayoko ng stress. Hindi nakakaganda yung stress, girl. Pretty good. I'm happy na marami akong bagong taong nami-meet sa buhay ko ng gantong age. And so that's it, guys. Ito na yung life update na gusto kong i-chika sa inyo. Dahil ang tagal kong hindi gumawa ng video as in ng ganto. Parang ang tagal na talaga, girl. Like, hindi ko na maalala kung kailan. Pero, I'm happy na ginagawa ko na to. Sana nag-enjoy kayo dito sa video life update. And I think this is gonna be like a video podcast as well. So, hi! Welcome! Para sa mga bagong viewers ko dito sa YouTube, hello guys, my name is Jelly, I'm from the Philippines, and I make videos here on YouTube. I think this is gonna be my first ever video podcast. Sana nanonood ka, and sana nag-enjoy ka, and sana may natutunan ka, and sana nakarelate ka rin kung same tayo ng era na yon. And yeah, that's it. Sa mga old viewers ko, sa mga OG subscribers ko dito sa YouTube, hi! I am back, girl! Andito na naman siya. Nagkakalat na naman ako sa internet, pero sana nag-enjoy ka. I know, she's back. I know, she's getting prettier and hotter, and she's getting wiser. But sana sumubaybay pa kayo sa mga next videos ko. Thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Bye! Oh, don't forget to subscribe and like this video if gusto mo siya. Okay, yun lang. Bye! Mwah! Love it.